The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Raising his eyes toward his disciples, Jesus said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil, on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven, for their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kanina po baka nakita ninyo, para marami akong napapansin, para malaman ninyo kung anong dahilan. Number one, kaya po pinababa ko yung imahin po ng perpetual health dahil natatakpan niya na yung altar table. So mamaya magko-consecrate, kawawa naman yung mga nanditong side, hindi nila makikita yung consecration. Okay? Pangalawa, nakita ko merong konting commotion dito kasi ito pong ating air conditioning unit ay, ayan po, tumutulo na yung tubig. So maaaring pong busted yung air conditioning unit o di kaya dun mismo sa ating bubong ay baka naman tumatagos na o yung tubig. So as rector of the EDSA Shrine, I have to be a micromanager. Okay? So hindi lang po malalaking bagay, maliliit na bagay, dapat papansinin din at gagawan po natin ng paraan. Yung pong mga tumutulo-tulo dito sa EDSA Shrine ay hindi po madali na gawa ng paraan dahil kinakailangan po natin na tanggalin na po yung structure na yan para dahil nakabaon, yung mga daluyan ng tubig. Kasi hindi po madali dahil alam ninyo, kapag ikaw dito ay magbabaklas, magbubungkala, ayusin, kailangan dumaan ka muna sa National Commission for Culture and the Arts at saka National Historical Institute. Alam niyo kung bakit? Dahil ito po ay under NCCA at saka NHI. Baka kasi konting galong mo lang dito ay magreklamo kagad yung mga naturang ahensya at ako naman ho ang mananagot. So alam ninyo, hindi naman ako nag-exaggerate. Almost 40 years na yung EDSA Shrine. Hindi lang ho dito mga piecemeal na gawain ang dapat gawin para talaga maayos. Dapat ho talaga gibain na ho ito. Hindi pa ako nag-exaggerate kasi alam ninyo kahit na gawin ho natin yung mga tawag natin dito waterproofing na ayon po sa mga nagdaan na mga rektor, millions na ang ginastos nila, wala pa rin naman hong nangyari. Ang ginawa na nga lang ho namin dito, minano-mano namin. Kung saan po talaga tumutulo, doon kami nagpo-focus. Kaya kahit papano nung dumating ako dito mismo, habang nag-humili ka, meron pong tumutulo dyan. That was way back in 2022. Yan po, minano-mano namin na wala. Kaya yung iba naman po, andi dito sa may, what you call that one, confessional, minano-mano din namin, kahit papano na wala. Dito po sa gitna, talaga masalimuot yan dahil embedded po yung tubo. Nandiyan po sa loob niyan. Yung tubo niyan, doon dumadaloy. Pag pinanik nyo ho yan, very dry yung surface. Pag pumunta ka ho doon sa taas, very dry yung surface. Yung pala, napag-alaman namin, nung tiningnan ho, yung pong, kumbaga, plano nito, meron palang tubo dyan sa gitna, dinadaluyan ng tubig. At kaya po siguro hanggang ngayon nandiyan yan. Hindi naman namin mabaklas ka agad-agad. Dahil nga po ay, baka pag gumalaw kami dito, alam niyo naman yung kwento ay lumilipad agad dyan, makarating sa mga ensya. Alam niyo ho bang pananagutan nun? Kung kanino? Sa rektor yun. So kaya hindi po ganun kadali. Kinakailangan marami muna mga pagpupulong, marami muna gagawin. Kaya kami naman, piecemeal lang muna, yung magagawa namin. So yan ho ay yung air conditioning units para po sa inyong kaalaman. Matagal na ho namin yung pinapatingnan pero siguro ho talagang dapat ayusin na yung taas. But anyway, inuna ko muna yan para hindi kayo madistract. Para alam ninyo kung bakit
meron ako ditong pinapatawag na sakristan, ayusin mo yun. Because you too, I don't want you to be distracted. E na-distract na nga kayo. But at least ngayon, alam niyo yung rationale kung bakit may mga ganong paggalaw. Okay? So at least ay yung pong flood control projects, hindi naman ho umabot dito. Pero kung ganyan ho, hindi naman ho flood control yan eh. Baka ay gibain na talaga. Hindi ko po sinasabi yan na to spite some people, but realistically speaking, tingnan ho ninyo, nagbabakbakan na ho yung mga lugar dito. Pero ang point ho nito, ibabalik ho dapat sa dati. Kasi nga under NCCA, at ginagalang po natin yung mga gumawa nito, kaya hindi lamang simpleng restoration. Okay, more than 30 years. Okay, almost 40 years. Okay, marami na hong mga kinumpuni marami na hong ginawa. Halimbawa, yung highway dito na elevated, di ba? Tapos, meron pang mga ginawang LRT. Nayuyugyog din ho ito. Yung mga hindi naman ako engineer, ano? Halimbawa, yung wall mo, tapos maglalagay ka dito, ng iyo namang flooring, sa mga diggings na ginawa dyan, dahil nagpatayo ka na ng highway, nagpatayo ka na rin dyan ng MRT, palagay ko, yung mga dugtungan yan, nagkaroon na ng epekto yan, di ba? Affected na yan, kaya tumutulo. Sa mga kwarto ho namin dito, yung priest's quarter. At mahirap pong tumira sa isang lugar na maraming hindi na ho makumpuni ng mga simpleng lang, yung waterproofing. So hindi ko alam kung kailan po natin gagawin ito. I was consulting a lot of people, some PPC members, yung iba nga ho, ayaw ipagalaw sa pastoral council. Kasi nga daw, sagrado tong lugar na to. We share the same sentiment. So ang gawin na lang ho natin dito ay hayaan na lang natin ganyan. Kasi ayaw ipagalaw Meron pa ho na nagsabi, sumulat sa akin, ang mas importante daw ho ay tao kumpara sa infrastructure project. Tao kaysa sa infrastructure projects. Sumulat ho ng ganyan At hindi lang sa akin sumulat, pati kay Cardinal sumulat. So ngayon, anong gagawin ko? Dahil affected din dito, kaya huwag na lang muna namin gagawin. So siguro, ang tingin nila sa amin ay mga hayop na affected ho ng mga pagbaha. Di ko po naikwento sa inyo, One time when I came in here, it was a Saturday, that was 2 Saturdays ago, pagpasok ko ho ng kwarto, yung kwarto ko ho namin dito, pagpasok ko ho, baha, gabi ho, pagpasok ko, galing ho ako ng 25th sacerdotal anniversary ng isang kaibigan ko. Alas 10 ng gabi. Kaya mas mahalaga tao kaysa infrastructure. So ang tingin niya sa amin, hayop. Kaya ayoko nang ipagalaw. Baka mapagalitan pa kami. Hindi ako nag-exaggerate. Ito ho ay, alam niyo minsan may kanya-kanya-kanyang perspective, di ba? But yung iba, ang perspective, syempre, NCCA, NHI, wag galawin yan. Yung legacy ng ibang tao, wag gagalawin yan. Sige, paubayan na natin. Another perspective, dapat unahin ng tao. Ano yung mga tao? Yung mga nangangailangan, pakainin natin yan. Okay, tulungan natin magkaroon ng trabaho. Sige, doon natin ilalagay yung pondo natin. Yung iba naman, perspective na kami yung naapektuhan, sige, sacrifice lang natin kasi baka isipin ng tao, tayo pa masama nito, inuuna natin. So, dami hong molds. Ngayon, tumawag ako ng pest control company para at least yung mga peste dito ay mawala. Yung mga peste, pati yung mga tao na mga peste.
O, baka isipin nyo, exaggerate na naman ako. Hindi nila problem. But then some other people who are not here, they see the problem in a different way. And our hands are tied. Ano ba uunahin namin? Kapag inuna namin yung andi dito, sabihin nila, infrastructure project yan, di mahalaga yan, tao muna. Dapat ganito muna. Dapat pangalagaan natin kasi maraming masasaktan, maraming may legacy dito. So, kaya siguro tuloy, ilang taon na ang lumipas at ilang rektor na ang andi dito, baka piecemeal nga yung ginawa kasi wala kang may sulong na gagawin. Ba't ba napunta dun yung humili natin? ang gospel naman, Beatitudes. So sige, panghuling point na lang para hindi masayang yung pagpunta ninyo dito at isipin ninyo ay, bakit naman si Father Jerome yun ang mga ginawa? Simple lang nire-reflect ko tong gospel at gusto kong i-relate yan sa mga nangyayari ngayon. Ito yung Beatitudes na yung tinatawag na inverse proportionality. What does that mean, inverse proportionality? Na kung namamayagpag ka ngayon, baka dumating ang araw, nasa ilalim ka. At palagay ko, yun po yung nangyayari. Kasunod ng investigasyon, ipipriso yung mga accounts ng mga involved dito sa mga proyektong ito na merong bahid ng korupsyon. Palagay ko kung sila nakakapag-drive ng Ferrari, Porsche, sila nakapagpapatalo ng milyon-milyon sa casino. Sabi nga ni Senator Panfilo Lacson nung kanyang expose, nakikinita ko yung grupo na to, pagkagaling nila ng opisina, papunta sa casino, dala-dala yung milyon-milyong pera, siguro ngingisi-ngisi pa tong mga to Siguro ang saya-saya nila habang nagmamaneo papunta ng mga casino. Pero tingnan natin ngayon kung ano mangyayari sa kanila. So yung ngisi, mapapalitan ngayon ng iyak. Yung tawa, mapapalitan ngayon ng mga kalungkutan. Inverse proportionality. Kaya siguro yung lesson dito, pamuhay lang tayo ng simple. Pamuhay lang tayo ng ayon sa pangailangan natin. Palagay ko hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kasi sinabi din sa una na bahagi nitong Beatitudes, yun nga mga mahihirap blessed pa rin sila You know why? Because they have the Lord on their side. Yung nga mga umiiyak ngayon blessed pa rin sila because you know why? The Lord is on their side. Ano yung image na gusto kong makita ninyo sa sinabi kong yan? The Lord is on their side. Palagay nyo ba? Yung mga naglilimas ng tubig kapag baha, blessed sila? Siguro sasabihin natin hindi. Pero ngayon, na na-expose ang lahat ng mga kabuktutan na ginagawa ng ilan sa pamahalaan at yung iba pang mga walang konsensyang tao, palagay ko ngayon ma-realize natin, the Lord is indeed on the side of the poor because the evil things being done against the poor are now being exposed. Who would ever think that this day will come? Matagal na na namamayagpag yan, matagal ng sistema, yan ay umiiral. But who would ever think that this day will come? And you know what? I am praying na hindi lang dito sa ahensyang ito na imbestigahan ang magkaroon ng ganitong expose. DPWH pa lang yan. Marami pa ang ahensya na open secret naman, matindi ang korupsyon. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin, DPWH pa lang. How about the other agencies na talamak din ng korupsyon? Siguro sila'y namamayagpag ngayon, siguro sila masaya ngayon, siguro sila nagkakamal ng milyon-milyon, but darating ang araw, ang lahat ng yan mawawala. Kaya in the last part of the gospel, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, you will be hungry. And woe to you who laugh now, you will grieve. Nasanay na sila sa marangyang pamumuhay. Ngayon may investigasyon at pag nabawi ang kanilang karangyaan, hindi sila sanay sa kahirapan. Talagang woe to them because the Lord has done something
because of their abuses. Binigay kong reflection na baka isipin ng ilan tong pari na to, inuna pa yung mga rant niya sa nangyayari dito. At least gusto kong maikintal sa isipan ninyo. Dito we have to I'm pointing out today not just our own problems and concerns, but the concerns of our country and the Filipino people. May God bless us all. Amen.